Ciao Raga, magandang umaga. Allora, may update ulit ako sa iyo ha. Kasi kahapon bago ako matulog, yung mga nag-i-inquire, gusto na magpa-assist para sa reimburso sa Compass ay umabot na yung messages na kailangan ko sagutin ng lampas na ng 1,000. Ngayon, paggising ko ngayong umaga ay 1,100 plus na. So, kung yan ay may message natin lahat, sasagutin natin lahat. So, magtatagal. So, magbabago tayo ng strategy. Para na sa ganun ay mas magiging mabilis yung ating pag-process at saka yung pagsagot doon sa mga gusto magpatulong. So, ganito ang ating gagawin ha. Kung ikaw ay taga Rine sa Milano, o kaya naman ay karating ka lang sa Milano, malapit ka lang. So, Melyo, na ang gawin mo ay pumunta ka na directly din sa opisina. Okay? Kasi mabilis lang naman yung gagawin na processing. Basta't pag ikaw ay nagpunta din kailangan lang na magdadala ka ng original copy mo ng iyong karta d'identità na valid at saka yung tessera sanitaria, yung codice fiscale. Ngayon, kung halimbawa na naging ikaw ay Italian citizen na, tapos nagpalit ka ng apelyido, bumalik ka doon sa dating apelyido, lalo na sa mga babae, at ikaw ay nagpalit din ng codice fiscale, dadalhin din yung dating codice fiscale at saka yung recent na codice fiscale. Kasi baka doon sa loan mo dati, yung codice fiscale mo pa dati ang nakalagay doon. Okay? Ngayon, para malaman mo din kung ikaw ay pupwede na makapag-request ng reimburso, ngayon, bukod doon sa documents na kailangan, meron kasing modulo na pipirmahan dahil authorization yon. So, kailangan na mapirmahan mo yun ng original. Kaya, bukod doon sa dokumento, yun ang kailangan na gagawin at i-explain sa iyo kung para saan ba yung modulo. Ngayon, para din maging malinaw sa iyo kung ikaw ay pupwede o hindi, so sagutin natin yung ibang mga tanong. Kasi ang basehan dyan para malaman kung ikaw ay pwede na makapag-request at makatanggap ng reimburso, kailangan na ikaw ay nag-loan sa Compass, kahit nasa iba pa, kahit bawa sa Poste Italiane o sa ibang bangka, na yan ay SOTO din or connected din sa Compass, basta't ang Compass ay involved, pwede. Kailangan na meron kang loan doon sa kanila and then yan ay natapos mo ng bayaran. Okay? Nasettle mo na. Kailangan nasettle mo na yan, nagsisimula doon sa taon na 2013 and onwards hanggang ngayong 2024. So ulitin natin ha, kailangan at least merong isang loan na natapos mo ng bayaran. Kahit na na-late yung payment, nagkaroon ng mga multa, yan, ganyan. Pwede rin, as long as naisara mo na yon, natapos mo na until doon sa last na rata na bayaran mo na. So pwede ka 2013 and onwards hanggang 2024. Yun ang basehan ha. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay first time na nag-loan sa Compass tapos ay nagbabayad pa rin, hindi ka pa nakakabayad ng iyong loan, hindi ka pa natatapos, so ibig sabihin, hindi ka pa pwede na mag-request. Ang basehan natin, kailangan at least isa na loan ay meron ka nang natapos. Okay, nabayaran mo na yon from 2013 until 2024. Ngayon, sagutin natin yung iba pa ng mga tanong ha, para na sa gayon ay malaman mo kung ikaw ay pwede o hindi, para naman hindi masasayang ang pagpunta mo. Pero kung ikaw pala ay pwede at ikaw ay taga Milano o malapit ka lang din sa Milano, mas maigi na rekta ka na din sa opisina para sa ganun ay maprocess na natin kasi mabilis lang naman yan. Kasi kung hihintayin natin na masasagot pa lahat ng mga messages, kung naman inandi nila sa Milano, baka magtagal pa tayo. So, diretso ka na lang din Yan ay para doon sa mga halimbawa, taga Milano ka o malapit ka din sa Milano na nag-message ka na, o kaya naman mag-message ka pa lang sa WhatsApp number na binigay natin, ay di pumunta ka na din sa opisina. Ang opisina ay naandin sa Viale Monza 347. Pagka ikaw ay magme-metro, MA1, Sesto Marelli, yun ang malapit. Ang opisina namin na Viale Monza 347, nasa tapat ng Brico, nasa tapat ng gas station na Eni, at saka yung questura din sa Villa San Giovanni. Para hindi ka rin malito, ito ay Viale Monza, tapos anggulo ng Via Miramare. Hihintayin kita Raga din nagsisimula kami ng 9:30 hanggang alas 6 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Okay, so ngayon sagutin natin yung iba pa ng mga tanong para na sa ganun ay malaman mo pa at maging mas malinaw. Okay? Kasi yung iba nagtatanong, paano daw kung naitapon na yung mga binayaran? Okay? Yung mga dating mga, okay, yung kontrata hindi makita. Okay lang yan. Kasi nga, ang gagawin ay dadalhin mo lang yung documents, pipilap ka at pipirma doon sa modulo bilang authorization, and then kami nang bahala doon. So kahit na hindi ka magdala ng mga dating resibo, pinagbayaran ng kontrata, okay lang yan.
Kahit daw ba hindi pa tapos magbayad ay pwede na. Kung ikaw ay first time pa lang nag-loan at hindi pa tapos, hindi pwede. Pero kung ikaw naman ay halimbawa padalawa na, patatlo ng loan at hanggang ngayon ay meron ka pang existing loan, pwede na ikaw ay mag-request na reimburso. As long as meron ka na nabayaran na isa. Okay? Doon sa taon na binanggit natin kanina, 2013 and onwards. Ulitin lang natin kadalasan doon sa mga financemento ng Compass, meron din silang hawak na ibang agensiya. So, pwede rin yun. Meron pang isang nagtanong na siya daw i-guarantor laang. Tapos, merong isa na sadyang siya yung nag-loan. Pero, hindi nakabayad yung nag-loan mismo dahil siya ang guarantor. Siya na yung nagbayad, siya ang tumapos. Pwede ka na mag-request din. Pwede, kahit na ikaw i-guarantor. As long as yung mismong nag-loan ay hindi po siya nakakapag-request. Kasi hindi po pwedeng parehas kayo. Kailangan isa laang. So, ibig sabihin, kung halimbawa guarantor ka, tapos yung mismo nag-loan ay hindi pa nakakapag-request ng reimburso, pwede kang mag-request. Basta't natapos na rin nasettle na. Ngayon ay i-emphasize lang natin na yung mga natapos lamang at saka yung nabayaran na at least isa na loan, okay, yung mga kontrata, yung natapos at nabayaran, yun lang ang maaari na masuri, ma-verify para doon sa reimburso, kung po pwede ka o hindi. Kahit na meron pang ongoing ngayon na loan, pwede rin. Kahit din na nabayaran yung dating loan pero na-late yung payment, napatigil, tapos ay nagmulta. Ang mahalaga, natapos. Okay? Ang mahalaga, natapos sa bayaran hanggang sa huling rata. Mula doon sa taon na 2013, inpoy. Okay? Hanggang ngayon, 2024. And then, para doon sa mga iba na nag-aalala kasi dahil lang baka daw sila yung mag-request ng reimburso, may nagsasabi daw na kapag nag-request ng reimburso and then gusto ulit na mangutang ay hindi daw pinapautang ni Compass. So, base sa experience ng aming kumpanya, yung mga nag-request ng reimburso and then nabigyan sila ng reimburso ay nakakautang ulit kay Compass. Okay? Hindi sila sabi nga ay blacklisted na dahil sila ay nag-request ng reimburso. Kaya huwag mag-alala yung iba kasi pwede pa ulit makautang as long as walang naging issue, walang naging problema. Kasi baka yung iba naka-experience na gano'n, halimbawa nag-reimburso pero hindi na ulit nakautang. Yun ay case-to-case basis kasi maaari na mayroong kwalkosa doon. Pero generally, kahit na nag-request ng reimburso at nabigyan, kung wala naman na issue, walang problema, nakakapag-loan ulit. At yung iba ay nakapag-loan na ulit sa Compass. So yung raga sana naging malinaw yan para na sa ganun, para sa mga ibang nagtatanong. Ngayon, ulitin lang natin yung mga taga Milano ay rek na din kayo sa opisina punta na kayo. Kung kayo man ay nag-message na kahapon pa o kaya naman ay magme-message pa, punta na kayo dito para mabilis lang tayo. Basta magdala ng documents Tapos yung mga nasa sa ibang lugar, sana ay bigyan nyo ako ng sapat na panahon. Although ito naman ay wala naman siyang limit or eskadensa. Wala siyang due date na kailangan hanggang sa date na to ay mag-a-apply ka. Wala namang nakaset na ganun. So, ibig sabihin, kahit maghihintay-hintay ka raga, kung talaga na gusto mo na sa akin ka magpa-assist, ay di sana mahintay mo na ma-replyan kita at maayos natin, okay, yung iyong gagawin na request. So, yun raga, maraming salamat sa tiwala mo at patuloy ka na gusto magpa-assist sa akin, lalo na sa bagay na iyan. Salamat din sa pangunawa Hayaan mo pagka may important ulit na update regarding dito ay babalitaan kita. Grazie raga, alla prossima!